Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog na naman ang gagawin natin. Ano ba ang pag-uusapan natin? Heto, grabe guys, itong si Richard Gomez. Mukha yatang hindi ko na maiintindihan itong pagkatao nito ni Richard Gomez. Akala ko noon matino itong tao na ito. Pero tingnan nyo, itong si Richard Gomez, no? Nagalit na naman sa media. Kung maalala natin, nagalit siya dito kay Mayor Magalong nung isiniwalat ni Mayor Magalong ang patungkol po sa mga corruption na nangyari, no? Yung mga corrupt practices na hindi po natin nalalaman noon na ibinulgar nitong ni Magalong. Ngayon naman, itong si Richard Gomez ay sa media na naman siya nagdadakdak, nagnganganak. Okay? Sa tanong ng flood control, nagalit siya, no? Sa lugar nila. Yun pala, kung if we will connect the dots, ito pa lang si Richard Gomez, ngayon ko lang, this is my opinion, ngayon ko lang na-understand na kaya pala siya galit kay Magalong. Kasi, meron ring problema ang kanyang mga flood control sa kanilang lugar, di ba? Kaya pala. Ngayon, itong mga media na ito, nagpadala po ng mga mensahe kay Richard Gomez na, Kong, pwede ba tayong i-interview patungkol po sa flood control, bla bla bla, ganon, ganyan. Ang ginawa ni Richard Gomez, di umano, ay in-expose niya itong mga message ng media. Tapos, nakita pa doon ang mga information, contact numbers, siguro mga pangalan, o basta mga information ng mga media na ito ay masama. Hindi naman ito yan pwede na ibubulgar mo ang information ng mga media. Di ba? At galit na galit siya doon sa post niya, si Richard Gomez. So, isa lang yung tanong na pwede nating gawin Richard Gomez, bakit ka parang natataranta at magalit dito sa media kung magtatanong sila patungkol sa flood control projects? Karapatan yan ng media at karapatan yan ng mamamayang Pilipino ang questionin ang patungkol dyan sa mga proyekto na galing sa pera ng taong bayan. Bakit ka magagalit? Di ba? At tapos, ine-expose mo ngayon ang mga chat, mga message ng media. Mamaya, ipapakita ko sa inyo, papanoorin natin po itong balita na ito. At mag-comment, mag-react po tayo. Okay? At pangalawa na ating pag-usapan is still itong si Richard Gomez na sabi ng ilan ng mga eksperto, posibleng ma-ethics complaint dahil sa pag-post sa social media itong si Richard Gomez. Exposing the information at mga message ng media. Good luck sa'yo, Richard Gomez. Ay, nako. Yan yun pala. Nung nagalit siya kay Magalong at nag-post siya ng, sabi pa ng iba, cryptic post ni Richard Gomez, yun pala, natatamaan na pala. Nagka-problema rin pala. Meron na mga videos ng kanyang distrito na sira-sira rin ang mga flood control projects. Yun pala. Ay, nako. Di ba? Sana ang ginawa niya, tumahimik lang siya at nakipagtulungan sa problema ng flood control. Yung ginawa mo, para kang umataking aso na hindi makokontrol. Di ba? Ano ka rin epal ka rin grabe, ang mga DDS, ang taas-taas ng tingin sa'yo. Yun pala, isa ka pala dito sa mga epal na mga government officials, di ba? Ako po'y nadismaya kasi idol natin to At sa noong panahon ni former President Duterte, todo po ang kanilang pagsuporta
sa mga Duterte. Ngayon, di ko maintindihan bakit nagkaganito na si Richard Gomez. Ito, pangatlo na ating pag-uusapan ay itong mga kongresista dyan sa House of Representatives. Nasaktan. Okay? Nasasaktan po sa sinabi ni VP Sara. Ngayon, hinahamon ko si Richard Gomez. Richard Gomez, isa sa mga bumabatikos sa mga House of Representatives na mga kongresista dyan ay si VP Sara. Sige nga. Banatan mo si VP Sara, Richard Gomez. Sige nga. Hinamon kita. Kasi ang kaya mo lang banatan ay yung media at yung si Mayor Magalong. Banatan mo nga si VP Sara. Sa 2028 election, Richard Gomez, huwag kang dikit sa mga Duterte ha. Kasi ang tingin namin sa inyo, kasamahan ka na ni Martin Romualdez. Kaalyado mo na si Marcos. Doon ka. Ayaw namin ng isang government official na hindi kampi sa taong bayan. Okay? Ayaw namin yan. Doon ka sa kanila. Sige, banatan mo si BP Sara. Bumabanat man si BP Sara sa mga kongresista. Alam mo, Richard Gomez, ang sabi kasi ni Mayor Magalong, marami pang mga matitino na mga kongresista dyan sa House of Representatives. Hindi niya nila lahat. Hindi ko na maintindihan sa'yo. Kung matino ka, hindi ka sana magalit. Ngayon, natuklasan na sira-sira pa rin pala yung mga flood control nyo dyan. Di ba? Tingnan nyo si Kong Pulong Duterte. Naglatag ng ebidensya, resibo, pinakita sa inyo. Sobrang matibay at maganda yung flood control. Kaya nyo ba yun? Simple, di ba? So ito, last but not the least na ating pag-uusapan ay itong si Vice President Inday Sara Duterte nagkomento na sa pagkatanggal at sa pagkasibak nito ni Torre bilang Chief PNP. Ayan, okay? So, ito talagang mga maiinit yung ating pag-uusapan ngayon. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, unahin muna natin itong balita patungkol kay Richard Gomez. Okay? Pasok. Binanatan ni late Representative Richard Gomez ang media nang hingin ang kanyang panig kaugnay sa nasira umanong flood control project sa... Binanatan raw niya. Bakit mo ba banatan? Pasalamat ka pa nga sa media na kinunan yung opinion mo, yung side mo. Ang media po ang nakakatulong na bigyan ka ng airtime na malaman ang inyong side. Bakit ka magagalit, Richard Gomez? Di ko nga maintindihan. Parang kang guilty na hindi ka naman inakusahan. Diba? Kasi hindi lahat ng mga impormasyon na nakukuha ng taong bayan ay kompleto o tama. Kaya nga, yung media, binigyan ka ng chance na kunan yung side mo. Bakit ka ngayon magagalit? Bakit ngayon yun ipopost mo? Na parang sinabi mong may bla bla bla, may nagdidikta na siraan ka. Hindi naman. Wala namang ganun kaming ginawa. Diba? Hindi siyempre, kaming mga vloggers, nagtataka kami, nagtatanong kami ngayon, bakit ka nagkakaganyan? Ano bang nangyari, kapatid? Idol ka pa naman namin, wag ka namang sobrang pahiya dyan, pa-epal dyan, di ba? Nilang lugar
Git ni Gomez tila may nagkukumpas daw sa media. Mayroon daw nagkukumpas sa media. Alam mo nga, alam mo Richard Gomez, advantage ka pa nga artista ka. Itong mga media na ito, galing ka na dito. 'Di ba? Dito ka nagtatrabaho Dito sa mga istasyon na ito Kasamahan mo ito dati. Mga kaalyado mo ito. Pasalamat ka nga. Tinatanong ka, kinukuha yung side mo. Bakit ka ngayon parang onion skin ka? 'Di ba? Hindi ko maintindihan Para puntirehin siya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, ano pang sinabi ni Congressman Gomez? Jiggy, binanatan nga ni late Representative Richard Gomez itong ilang miyembro ng media na humingi sa kanya ng pahayag o panayam dito nga matapos nga nito nga nasirang flood control project sa kanyang distrito. Imagine that one. Merong nasira na mga flood control project sa distrito mo, Richard Gomez. Ngayon, ang media tinatanong ka the details about this. Kasi karapatan naman ng taong bayan na malaman yan Gusto malaman ng taong bayan bakit nasira. Sino ang kontraktor? Sino ang utak nito sa pagtayo ng flood control na yan, Gomez? Bakit ka ngayon binabanatan mo ang media? Pasalamat ka nga. You must be grateful na merong media na gusto kunin yung side mo. 'Di ba? Kung merong media na gustong magtanong, mag-interview sa inyo, sagutin mo. Ipaliwanag mo. Bakit ka ngayon galit na galit? Diba? Ano bang ikinagalit mo sa media? Sila lamang po ay nagtatanong. Ako rin, nag-warning lang tayo dito sa media. Huwag kayong magpalabas ng fake news kasi. Okay? Huwag kayong magpalabas ng fake news. Ikaw naman, Richard Gomez, sabihin mo ang totoo. Kung meron mang ginawa ang media sa'yo na hindi maganda, sabihin mo. Prangkahan mo sila. Bakit mo magpo-post ka sa SOCMED? Ini-ignore mo sila tapos magpo-post ka sa social media? Hindi yan maganda. Public figure ka. Nagtatrabaho ka sa gobyerno. Dapat you must be transparent in all the works that you do from the government. Di ba? Anong nangyari sa'yo? Balik ka na lang artista. Di ba? Puro ka drama Sa post nga makikita yung ilan sa mga reporters mula sa iba't ibang network na humihingi ng Ayan pinakita yung mga post na yan. Or interview I think chat ba yan? O text ba yan? request dito kay Gomez. May nireply naman siya na ilan pero sinenda niya lang ito ng isang link ng video na dapat daw panoorin nitong mga media na ito. At makikita rin dito sa post na ito na hindi tinakpan yung mga pangalan at ilang contact details. Hindi. Yung mga nagme-message sa kanya. Ang media kasi, ang trabaho ng media, meron yan sila, professional yan sila Like for example, kung merong pumutok na issue, imi-message kanila dyan. No? Ito po si Karen Davila. Example lang ito ito po si Karen from ABS-CBN. Kung pwede ba kitang ma-interview? Blah, blah, blah. Ito yung and what time, information, ganon. I-interview ka namin ng live, ganon. O depende kung anong palabas o paano yung style ng programa, ganon. Yan sila. Formal yan. Kasi sa sobrang busy, hindi naman natin alam kung saan pumupunta itong mga kongresista nito kasi busy rin sila. Kaya chinachat na lang yan. Pero ang nangyari, in-expose niya. Bakit? Hindi maganda. Di ba? Social media yan Public yan Public information. Yung conversation nyo, yung chat ninyo, private yan. Tapos isinapubliko mo, hindi mo maganda. Di ba? So yun na, dyan siya nagkakamali. Ang taga-media naman, sila po ay tawag doon,
Sila po yung nandismaya sa ginawa ni Richard Gomez. Nga, nitong mga media men na naghihingi nga ng panayam kay Gomez. Nag-ugat ito doon nga sa... Sabi dito, mahal din itong media spin na, ito lakihan natin para makita ninyo. Itong, ano niya, ayan. Mahal din itong media spin na ginawa nila against me. Look at the similarities of the different social media and agencies asking questions. Alam na alam mong merong nagkukumpas. Alam na alam mong ginastusan. Ayos gastos pa more, mga ungas. Yung accusation mo, Richard Gomez, na may nagkukumpas, ang tanong ko sa'yo, may ebidensya ka ba dyan? Mahirap kasi mag-aakusa na wala kang ebidensya. Di ba? Hindi naman natin alam na wala talagang nagkumpas dyan. Pero gusto ka lang tanungin kasi issue Ganyan naman talaga ang media. Kapag mainit yung issue, talagang kukunan nila yung side mo. Pasalamat ka pa nga. Merong media na nagre-reach out sa inyo. Nakunan yung side mo. Kasi yung media, ang trabaho ng media, gitna yan sana. Mid nga middle, media. Di ba? Ang nangyari, binanatan mo yung media na may nagkukumpas. Huwag ka munang mag-assume. Unless kung magpakita ka ng ebidensya dyan. Di ba? Ang maganda mong gawin, Richard Gomez, magpa-interview ka. Sagutin mo yung mga tanong para malaman ng taong bayan na malinis ka. At sagutin mo rin bakit merong mga palpak na flood control sa bayan ninyo. Anong nangyari? Tapos ipa-explain mo para maintindihan ka ng tao. Di ba? Yun lang naman Yan ang hirap sa atin Instead na mag-i-explain tayo, nagagalit tayo. Inuna yung galit natin Hindi maganda. Di ba? Ilan na sa kanyang mga pahayag nitong si Matabog Mayor Bernie Tacoy na sangkot nga to nadadawit itong si Gomez doon nga sa issue ng flood control projects doon sa kanilang lugar. Sinabi pa dito sa... Actually, kung magagalit si Richard Gomez na may nagkukumpas, hindi lang man ikaw ang tinatanong dito. Di ba? Ang dami mang mga tinatanong na ang hirap dito sa kanya is nagtatahol-tahol na siya. Tingnan mo yung ibang mga kongresista diyan, naghihintay lang silang lumabas yung kanilang mga pangalan. Hindi nga in-announce yung mga pangalan ninyo di ba? Post na tila may nagkukumpas dito sa mga media man o sa mga ilang miyembro ng media para nga tirahin si Gomez at may nagpopondo rin umano para sa isang tinatawag na media spin. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Gomez at sinusubukan pa rin natin siyang kuhanan nga ng panayam ukol nga dito sa nangyaring posting na ito. Ayan yung flood control projects na, kung ikukumpara mo yan kay Kong Pulong, ang layo. Ano ba yan? yung river niya mga I think 1 foot, hindi nga umabot ng 2 feet yan ano klaseng flood control yan? Parang hindi I'm sorry Richard Gomez pero this is my opinion. Sa tingin ko parang hindi flood control projects yan, parang istambayan yan ng mga standby pwede kayo mag-inuman dyan Hindi man yan flood control. Upuan man yan sa parke. Yan Sorry baka may mas malinaw pa na picture dito Kasi yung nakita ko, yan lang pwede kang umupo dyan. Hindi naman malakihan Hindi flood control ang tingin ko dyan upuan. Judy, at Rainiel, may reaksyon na ba mga grupo ng mamamahayag tungkol dito? Ayan Judy, pinalagan naman ng National... Ayan Yan pa, nag-crack pa siya
Union of Journalists of the Philippines o NUJP, itong naging action nga na ito ni Gomez. Sinabi nila na pabor pa nga ito dito sa mambabatas na kinukuhanan siya. Tingnan nyo, we remind ni Gomez, ang media nag-remind sa inyo na asking for your side on the matter actually favors him. Kaya nga, pabor nga sa inyo eh. Dahil tinatanong ka ng media, yung ibang mga kongresista walang privilege na ganyan. Yung ibang mga kongresista, sinisiraan lang sila. Tapos, ang media, hindi naman sila tinatanong, hindi kinukunan yung side nila. Kasi alam naman natin itong media, pinipili lang nila yung mga personality. Kung sikat ka, doon, yun ang uunahin nilang tatanungin. Di ba? So, tama itong sinabi. It favors you. Tapos ikaw pa ngayon yung ungrateful eh. Ng panayam at bahagi rin ng Data Privacy Act ng mga mambabatas yung nakanti rito ni Gomez dahil nga doon sa pagsasapubliko ng kanilang... sa ginawa raw ni Gomez, sabi nila, meron raw nilabag. So pwede siyang, sabi nila, pwedeng ma-ethics complaint itong si Richard Gomez. Hindi tayo masyadong magaling dyan sa mga legal terms dyan. Mga pangalan at contact details. Sinabi ng NUJP na posibleng malagay sa alanganin yung estado nga nitong mga mamamahayag na ito. Jiggy. At anong tingin ng mga kapwa kongresista ni Gomez sa issue? Jiggy, dismayado nga yung ilan sa hanay na mga mambabatas. At partikular na dyan, si House Deputy Speaker Ronnie Puno at kanyang sinabi na bahagi nga ng... ito si Ronnie Puno. Pakinggan natin mamaya ang kanyang side dito kanilang tungkulin yung magbigay ng maayos na impormasyon at magpaliwanag sa taong bayan. At sinabi niya na hindi lamang sa barong natatapos o pagsusuot ng barong natatapos yung kanilang obligasyon sa publiko. Pakinggan natin yung kanyang pahayag. No, hindi maganda talaga yun. No, I think, the Ethics Committee should brought into that. Being held to a higher standard does not just require magbarong Tagalog ka, no? I mean, dapat medyo maayos din yung pakikitungo mo sa lahat ng mga nakasapaligid mo. Correct. Tama naman di ba? Hindi ibig sabihin na ikaw ay mataas na, dapat i-ano mo rin. You have to talk to the media. You have to explain your side. Hindi ibig sabihin na ikaw ay congressman ka, magaling ka na sa lahat. Dapat rin unawain mo ang taong bayan at ipaliwanag mo for transparency. Jiggy, kanina nga sa isang press conference doon sa House of Representatives, hinimok pa nitong si Representative Puno na magpasa nga ng ethics complaint itong hanay ng media dahil sa hindi Richard daw makatarungan nga na aksyon na ito ni Goma. Dahil nga para sa kanya na kinakailangan na mismong si Richard Gomez na daw yung magpaliwanag ng mga hokus-pokus na ito ng gobyerno. Jiggy. Yan ang ulat ni Reynel Pawit. Punta naman tayo dito sa kabuuhan patungkol po dito sa ethics complaint na posibleng mangyari kay Richard Gomez. Okay? Kasi hindi maganda ng ginawa niya sa media. Ako, nagagalit rin ako sa mainstream media dahil sa mga peking balita at saka bias sila. Pero exposing their information, blah blah blah, that's beyond already, no? Hindi na maganda. Ito. Panoorin natin ang balita na yan. Yeah, absolutely. Absolutely. I encourage you to bring it before the Ethics Committee here. Hindi naman pwede mga ganun. No, I mean, you are asked to explain something. You're a legislator. You explain. Correct, di ba? Nagka-problema, Richard Gomez. I-explain mo. Huwag kang magalit. Tama yung point niya No? Kaya tayo naging legislator dahil tingin ng tao marunong tayo magpaliwanag. Tapos yung ganyan na personal na napakalinaw na kailangan may paliwanag, hindi niya gagawin. And then if you compound the issue by insulting people, no, hindi maganda talaga. No, I think like what he insulted, no? Like he insulted Mayor Magalong, 'di ba? Ini-expose ni Magalong tapos ngayon
babanatan mo. Explain your side. So the Ethics Committee should be brought into that. Hinikayat ni House Deputy Speaker Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno ang mga apektadong media practitioner na maghain ng reklamo sa ginawang matinding akusasyon at paglalantad ng kanilang personal na impormasyon sa social media ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Nagpost sa kanyang social media page si Congressman Gomez ng screenshots ng mga mensahe ng ilang kawani ng media para kunin ang kanyang panig sa issue ng isang flood control project sa kanyang distrito. Ito ay matapos ipahayag ni Matag-Ob Leyte Mayor Bernie Tacoy sa isang social media post ang limitado umanong suporta ng kanilang district representative. Alam niyo, sa totoo lang, ang House of Representatives ngayon, no? Wala na. Divided na yan eh. O magtuturuan na sila ngayon kasi meron na kasing nag-ingay. Dahil dito sa mga flood control na palpak na ito, wala na. Nabulabog na ang Kongreso ngayon eh. Para silang nabulabog na yung bahay ng mga bubuyog. Oh. Ano ngayon? Yan? Pabalita ko pa nga sa Negros, merong mga kontraktor na doon na pinatahimik eh. Kawawa nga. No. Sana naman seryosohin ito ni Bongbong Marcos. Sa gitna ng kinakaharap na suliranin sa baha at pagkasira ng isang flood control structure sa kanilang lugar. Pero sa post sa social media ni Representative Gomez, iniuugnay nito ang hiling na panayam o komento sa kanya ng media na umano'y media spin o pagbaluktot o pag-frame ng balita. Hindi naman baluktot yan, Richard Gomez. Kinuha nga yung side mo. Inunahan mo eh. Pagkakapareho rin umano ang tanong sa kanya na tila mayroong nagkukumpas at kinastusan. Posted ni Hindi ka dapat magalit sa mga tanong. Gomez sa social media ang mismong mensahe ng ilang kawani ng media, pangalan ng iba sa mga ito at contact numbers. Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, posibleng paglabag ito sa Data Privacy Act. Correct. At isang hakbang na naglalagay sa panganib sa mga kawani ng media. Mariinding paalaala ng organisasyon sa Leyte Representative, trabaho ng mga mamamahayag ang magtanong at pabor pa nga ito para sa kongresista na kinukuha ang panig kaugnay ng issue sa kanilang distrito. Dagdag pa ng NUJP, kung ayaw magsalita ni Gomez tungkol sa issue, maaari naman itong mag-no comment na lang o kaya ay wag nang mag-reply nang hindi nagpapahiwatig ng masamang intensyon o naglalantad ng pribadong impormasyon na mga kasamahan sa media. Dismayado naman ang ilang kapwa kongresista ni Gomez sa naging aksyon nito. Git pa ng mga ito, posibleng maharap sa ethics complaint si Gomez kung may maghahain ng reklamo. If a particular government official is being asked on whether or not they have an involvement on a particular matter, it's just a simple question of responding to whether yes, we are involved in this particular matter, or no, we are not involved in this particular matter. I don't think it makes sense to impute ill will or anything else unless we have actual basis to do so. I guess kung may magka-complain po ng mga media personalities, tingin ko naman tatanggapin naman po ng ethics committee po yan. Pagka may nagsampa po ng... Diyan ka sablay ngayon, Richard Gomez. Ayan, no? Kung may yung ethics complaint na yan, patay ka dito. Mga kaso. I'm very disappointed to hear these things, no? At malungkot na nangyayari yung mga ganyan. As a public official, you are expected and held. You're expected to behave and held to a higher standard, correct, no, than other people. I mean, dapat medyo maayos din yung pakikitungo mo sa lahat ng mga nakasapaligid mo. Wala pang tugon si Gomez sa hiling na panayam sa kanya ng media kaugnay ng mga isyong ito. Hindi rin ito sumasagot sa phone call. Samantala, ayon naman kay... May video pa talaga na tinawagan nila si Richard Gomez. Representative Redon, maaari ring maisama sa gagawing investigasyon ng House Infrastructure Committee o Infracom ang isyu ng gumuhong bahagi ng flood control structure sa distrito ni Congressman Gomez. Patay ka dyan. We'll get the report from DPWH. Kung kamusta ba yung nangyari talaga dyan. What is the story behind it. Pero I think that can be a yan, pakakataon mo yan, Gomez. Paliwanag mo yung sarili mo, di ba? Subject of an inquiry.
Sa September 2, nakatakda ang unang pagdinig ng House Infrastructure Committees sa mga maanumalyang flood control projects. Pangunahin na ang mga ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na substandard at ghost projects sa probinsya ng Bulacan. Di ba? So, ako, no, mag-a-advise tayo, no, bilang Pilipino, mag-a-advise ako sa inyo, mga kongresista. Hindi ako nagmamagaling, ha? Mas magaling pa kayo sa akin. Ang sa akin lang, kung meron pong tinatanong patungkol po sa mga ginagawa nyo dyan sa gobyerno, sagutin nyo. Huwag kayong magalit. Diba? Kasi matatawag yan, guilty kayo eh. Nagtatanong lang kami, ba't kayo magalit? Diba? Reminder lang yan. Okay? Kasi if you truly serve the Filipino people, you must be transparent, especially dealing with money. Yun lang ang may papayo ko sa inyo. Sagutin nyo ng matino. Kasi hindi nyo pera yan eh. Pera po yan ng taong bayan. Pera po nating lahat yan. So you must tell the Filipino people, kahit sintavo pa yan, nasaan napunta ito mga pera na ito. Di ba? Ay nako. Ito, nasaktan. Itong, na hindi sila dapat masaktan dito ha. Nasaktan sila dito sa sinabi ni VP Sara, itong mga kongresista. Ito, pasok itong balita. Pumalag ang Kamara sa panibagong mga banat ni VP Sara. Ayon kasi sa bise, hindi lang ang flood control projects ang kinukurakot, partikular sa Kamara. Yan ang agenda report. Remember ha, this is just the tip of the iceberg. Hindi lang pala flood control ang kinukurakot, marami pa. Marami pa, basta nagdi-deal ng pera. Basta ganyan na po, ginawa na po itong ilang mga government officials natin, marami pa namang matitino, ginagawa na nilang negosyo ang magtrabaho sa magsiserve sa Pilipino. Kasi nagkukupit yung iba. Kailangan makukupit sila. Kaya meron na yung mga lumalabas sa social media na mga marangyang buhay ng kanilang mga pamangkin. Grabe. Meron ako nakitang video doon eh. Isang kain lang nila, no? Pamangkin ng isang kongresista. 700,000! My God! Isang buong buhay ko na yun. Kung meron akong perang ganyan, buong buhay ko na yung gastos. Yung 700,000 na yan, grabe. Pero sa kanila, isang dinner lang yun. Grabe, no? Wow! Saan? Masaya sila na kumakain ng ganyan kalaking pera. Masaya kayo niyan? 700,000? Yung iba nga nating mga kababayan, mga Pilipino, walang ang kain sa isang araw. Pero kayo, isang kainan lang yan, 700,000? Wow! Grabe. Joan Manalo. Patunayan ang mga alegasyon laban sa mga kongresista. Ito ang hamon ni House Spokesperson Attorney Princess Abante sa mga nagsasabing sangkot ang ilang miyembro ng Kamara sa mga anomalya sa likod ng flood control projects. Paliwanag ni Abante, tinatanggap naman daw ng Kamara ang mga kritisismo, pero sana raw ay hindi ito blanket accusations. If may sala, pangalanan at magbigay ng preba, pero wag buong institusyon kasi hindi kasi nyo naiintindihan ang pagkasabi ni VP Sara. Generalize ni VP Sara na hindi lang sa flood control ang may korupsyon. Marami pa dyan. Kahit nga hindi flood control. Generalize ni VP Sara na sa panahon ni Bongbong Marcos bilang presidente, sobrang daming korupsyon. Yun po. Bakit kayo nasasaktan dyan? Itotoo naman yan eh. Kitang-kita naman natin. Kasi kung walang korupsyon sa Pilipinas, hindi sana mayaman na yung mga infrastructures natin. Sana hindi humuhupa yung mga bridge natin. Pero halos buwan-buwan, merong mga humuhupa na bridge. My God.
hindi buong institusyon dapat ang madadamay sa pagkakamali. Hindi. Madadamay talaga yan. Kaya nga, ingatan nyo ang sarili nyo dyan, mga kongresista dyan, kasi nga, kahit anong sabihin nyo pa, ang tingin sa inyo ng taong bayan na, madadamay talaga yung iba. Marami pa namang mga matitino dyan eh. Nadadamay lang dito sa mga ginagawang kapalpakan ng flood control. Hindi mo niya yan makokontrol. Alam, sa mga hindi alam, paano yan? Kaming mga vloggers, alam namin, marami pang mga matitino dyan. Marami pang mga magagaling dyan. Honest. Pero ang tanong, yung mga walang alam na tao, ang tingin nila sa inyo, alam nyo ba? Lahat kayo kurakot. Yan ang tingin nila. Yung mga House of Representatives, Congress, kurakot yan. Yan ang tingin ng iba ha, hindi sa akin ha. Hindi. Bakit ko nasabi ito? Hindi yan maiiwasan. Hindi yan maiiwasan. Wala namang mali sa sinabi ni VP Sara na hindi lang sa flood control ang may korupsyon. Marami pa. Kahit nga sa itong sa PhilHealth, sa patungkol sa mga kalusugan ng tao, sa medical meron. Hindi lang dito sa mga infrastructures ang may corruption. Hindi lang sa flood control. Marami. Huwag na tayong magbulahan pa dito at magdrama-drama pa tayo. Totoo yan lahat eh. Di ba? Ng isang tao. Ganito rin ang naging sagot niya kay Vice President Sara Duterte na nagsabing pinaghati-hatian daw ng Kamara ang bahagi ng pondo ng Department of Education. Yan ang hirap sa kanila eh. Babanatan sila sa kanilang kapalpakan. Instead, they will answer. Instead na sasagutin nila si BP Sara, totoo BP Sara, merong korupsyon na sa ibang mga bagay. Instead na sasagutin nila si BP Sara ng ganyan, babatuhin rin nila si BP Sara na, yung ano mo ikaw pa yung Department of Education, bla 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 bla. Babatuhin na nila ganyan. Sige, walang problema. Mapapahiya na naman kayo, kagaya ni yung tatay mong si Representative Benny Abante. Napahiya. Ipakita raw yung flood control doon sa panahon ng kanyang former President Duterte, si Kong Pulong. Ayan, pinikitaan ng dokumento. Napahiya. Magaling kayo sa ganyan eh. Bago kayo rumesbak, siguraduhin nyo muna na meron kayong resibo. Paano yan? Ang mga Duterte, may resibo yan lagi. May ikapakitang dokumento yan sa mga proyektong mga ginagawa nila. Paano yan ngayon? Hindi kayo rin ang napahiya. Di ba? Pangalanan. Hindi naman pwedeng mag-akusa lang. Especially, she was former DepEd Secretary. Pangalanan? Sabihin mo yan kay Bongbong Marcos na hanggang ngayon wala siyang pinangalanan na kongresista. Ang pinangalanan lang niya yung mga contractors. Huwag mong sabihin yan kay BP Sara. Hindi po presidente si BP Sara. Sabihin mo yan, ikaw Princess Abante, sabihin mo yan sa amo mong bangag. Sige nga. Pangalanan niya. Huwag siya puro, I'm angry, disappointed ako. Pangalanan mo yung sinong congressman dyan na yung nadismaya ka kasi kahit isang hollow blocks wala kang nakita. Sabi ni Bongbong Marcos, pangalanan mo, sinong congressman involved dyan? Hindi nga makabigay ng pangalan. Si BP Sara pa ngayon ang tatanungin mong ganyan. Boba pa rin itong taong to eh. Maybe she has records of that, then present it before the Congress. Binatikos din ni Abante ang pahayag ng bise na sarswet. Yan ang hirap sa inyo. Galing-galingan kayo pero wala naman kayong utak eh. Lang daw ang kinakasang investigasyon ng Marcos administration patungkol sa flood control projects. Hindi naman ginagawang biro ng House of Representatives ang kanilang tungkulin. Bakit? Sinabi mo naming biro yung mga pinagagawa nyo? Wala namang birong ginawa nyo. Hindi biro. Alam mo, Princess Abante, hindi biro po na bilyon-bilyon ang nawawalang pera sa mga buwaya dyan sa Kongreso. Marami pang mga matitino
Pero hindi biro yung mga kasamahan yung iba dyan na kinain yung pera. Huwag gawing biro ng iba yung trabaho ng House. Dahil seryoso. Sa tingin nyo, biro yung... Hindi rin biro ang mga humuhupa na mga flood control. Hindi biro ang nagbaha, Princess Abante. Baka yung ilan dyan ng mga kongresista nagbibiro kasi 70% yung kinukuha. Sabi ni Magalong 30% na lang yung natitirang budget. Yun ang biro. Biniro nyo ang taong bayan. So ang House na tugunan ng kanilang tungkulin sa mamamayan. Anya, patunay rin daw ang impeachment complaint laban kay VP Sara mismo at ang mga investigasyon ng House Quad, Quinta at Tri-Committee na hindi sarswela ang pagganap ng Kamara sa kanilang tungkulin. Samantala, sinagot naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang banat ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Pinasusuri kasi ni Abante kay Acting Davao City Mayor Baste Duterte ang infrastructure funding ng lungsod, lalo na sa mga distritong hawak ni Paulo. Kung nais daw malaman ni Abante ang exact figures, ay maaari raw itong ibigay sa kanya ng DPWH tapos na, naipakita na. District and Regional Offices sa Davao. Giit din ni Paulo, actually napahiya na si Abante dyan ghost or non-existent flood control projects sa kanyang distrito at kung bumahaman daw sa Davao City ay mabilis lang daw itong humupa di tulad sa ibang lugar. Naunang sinabi ni Baste na PR stunt lang daw ang pag-iimbestiga ng anomalous flood control projects sa bansa. Kung talagang PR stunt to, patanayan niya. Kung talagang PR stunt to. Mag-ama talaga sila, no? Mag-ama talaga sila. May katotohanan na sinasabi. Ang tugon naman ni Pulong, wag na raw idamay ang kanyang kapatid sa issue dahil transparent naman daw sila sa kanilang mga proyekto at accessible din daw ang kanilang records. Correct. Nananatiling mainit ang usapin patungkol sa di ba? So, alam nyo, kayong mga Abante, alam nyo, tanggapin nyo na meron talagang ganitong mga nangyayari. Hindi nyo maiiwasan na mag-criticize ang taong bayan. Hindi direkta sa inyo hindi naman kami nag-aakusa. Kayo, wag na lang kayong mag-react. Kung merong mga government officials at merong mga taong bayan na magsabi ng patungkol sa kapalpakan ng Kongreso, tanggapin nyo na lang. At tulungan nyo ang taong bayan. Kung sino itong mga kongresista na ito na walang ginawa kundi mangungulimbat sa pera o kaba ng bayan. Tulungan nyo na lang. Huwag nyo ipagtanggol yung mga kasabahan nyo dyan. Huwag nyo nang ipagtanggol. Hindi po biro ang bilyones na pera na ninakaw. Grabe. The people already realize na ang administrasyong Marcos lumalaganap ang korupsyon. I hope itong si Bongbong Marcos seryosohin niya na tugisin itong mga corrupt na mga officials na ito. Ito, nag-react na po itong si VP Sara sa pagkasibak sa pwesto ni Torre. Ito, panoorin natin. Nagkomento na si Vice President Sara Duterte sa pagkakasipa kay dating Police Chief General Nicolas Torre, maging sa extradition request ng Estados Unidos kay Pastor Apollo Kibuloy. Narito ang agenda report ni John Manalo. Hindi ko kasi masabi kung karma ba yun o hindi kasi Diyos lang naman kasi talaga ang makakapagsabi kung ano yung karapat-dapat para sa isang tao. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pagkasibak ni General Nicolas Torre bilang PNP Chief. Matatandaang si Torre bilang dating CIDG Chief ang namuno sa paghahain ng ICC arrest warrant kay former President Rodrigo Duterte Marso nitong taon. Ani VP Sara, ang pagtanggal sa pwesto ni Torre ay posibleng bahagi lang
ng kanyang magiging kapalaran sa buhay. Sometimes nandoon ka sa taas and then 85 days later nandoon ka sa lupa. Nauna nang ipinahayag ni Torre na wala siyang bitter feelings sa kanyang pagkakasibak sa pwesto at patuloy lang daw siyang babangon muli para i-redeem ang kanyang sarili. I've been an officer for more than 30 years. This is not the first time that this happened in my career. I just came back, bounced back, and do something again. Samantala, may pahayag din ng bise patungkol sa extradition request ng US kay KOGC founder at Duterte ally na si Pastor Apollo Kibuloy. Ani VP Sara, matagal na raw itong alam ni Kibuloy. So the plan noon was a franchise first, and then next is local cases para mahuli siya, and then dismiss the local cases and then turn him over to the United States government for extradition. So alam yan lahat ni Pastor Apollo Kibuloy as early as the time, the moment na nag-privilege speech si Migs Zapata. Nanindigan naman si Senator Risa Ontiveros na sa ilalim ng Philippine-US Extradition Treaty, maaaring pansamantalang isuko ng Pilipinas si Kibuloy sa US authorities para harapin ang mga kaso doon. Kasalukuyang nakakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail gawa ng mga kaso ng human trafficking, sexual misconduct involving minors at money laundering. Para sa Agenda, Joan... Alam niyo, sa totoo lang, no? Ang nangyari kay Torre, unahin mo lang kay Torre, ha? Sobrang taas na kasi siya, eh. Meron tayong lesson na makukuha dito sa story nitong si Torre. Na wag man syadong kampante if ikaw ay nasa taas na. Yung sobrang mabilis ang paglipad mo sa taas at yumayabang ka, yan ang mangyari sa iyo. Babagsak ka kaagad. Yun lang ang sa akin. Kasi wala namang tao na hindi makakarma, eh. We hate to say that, but in every action, there's an equal and opposite reaction. Kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, yun rin ang balik sa inyo. Anong ginawa niya kay Kibuloy? Anong ginawa niya kay Tatay Digong? Alam niyo, Torre, ipinagdasal ka na lang namin na maging maganda yung buhay mo. Pero what you did to former President Duterte at Kibuloy, di ko lang alam kung ano ang magiging kapalit nun na mangyari sa'yo. Yun lang ang sa akin. Kasi karma will always be there, no matter what. Totoo yan. Kay Pastor Apollo Kibuloy naman, pinipilit ngayon ng administrasyon na ito na mawala sa ere itong si Pastor. Especially sa mga hanay ng mga dilawan. Ayaw nila si Pastor Kibuloy. Kasi itong si Pastor Kibuloy kasi, no, talagang tinutugis niya noon at binubulgar ni Kibuloy ang mga kabulastugan nitong ginagawa ng mga kalaban ng gobyerno. Itong mga NPA. Ina-expose siya ni Kibuloy dati. Di ko maintindihan itong mga dilawan na ito. Bakit sobrang galit nila kay Kibuloy? At kung ano-anong mga inakusa nila dito kay Kibuloy. Di ko maintindihan na ang tao gumagawa ng tama, yun pa ang kanilang ipapahamak. Di ba? So, ano ba? Ang mga dilawan, bakit nyo kakampihan ang mga kalaban ng gobyerno? Yun lang ang tanong ko. Di ba? Bakit mas kinokontra nyo pa ang kumakalaban ng gobyerno? Nagtatanong lang kami, ha? Shall we say nakakampi kayo sa kalaban ng gobyerno? Wag naman sana. Diba? Gumagawa lang ng tama si Kibuloy.
pero ginagantihan nyo kung ano-ano. Diba? Yun lang po ang masasabi ko dyan. Ha? So, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. Ha? Magtanong, i-comment ang inyong mga argumento doon sa comment section at usap-usap tayo sa comment section, ha? Okay, kasi may nakukuha akong mga idea sa mga comment ninyo sa mga videos natin Okay? And also guys, sa mga nanonood ngayon, paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam ngayon sa mga nangyayari sa Pilipinas. Okay? Hindi po fake news kasi ang nire-react natin ay mga mainstream media. Okay? And kung ngayon mo pa lang nakita itong video na ito sa mga bagong viewer natin sa Donmar TV, consider na i-subscribe itong channel na ito, Donmar TV, kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Updated ka pa sa mga balita. Okay? So guys, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.